Alright, magandang araw muli sa inyo. Welcome back at marami tayong ulit pagkakwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na nangyari. At ito nga, pinag-usapan natin kanina sa una kong video yung pinost kanina, yung pagkilala sa bagong liderato ng Senado ng iba't ibang grupo, ganun din ang mga iba't ibang sakay ng gobyerno, at ganun din yung mga epekto nun sa magiging impeachment trial. Pero bago yan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like, para tayo laging magkausap-usap. Ngayon po, ang meron po kasi akong nabasa, bali dun sa nabasa ko, parang 5 Senate President, previous Senate Presidents, ang pumapabor na palitan si Alan Cayetano at tama daw itong tama at kinikilala nila itong nangyaring liderato na pagbabago noong June 3. Yan po ay Senate President, former Senate President Franklin de Vilon, ganun din si Escudero, si Mig Zubiri, si Tito Soto, at ang panglima ata ay sino ba yung panglima? Basta 5 sila sa grupo si Vilon, si Escudero, si Soto, si Zubiri, parehong hindi na magkakaiwalay na payag nila pero isa ang direksyon na kinikilala itong si Win Gatchalian at hindi na nga at parang gusto talaga nila tanggal si Alan dahil nga ginulo nga nagulo ang Senado, bumaksak ang Senado sa loob lamang ng siguro 2 o 3 linggo niyang pamumuno. Talagang puro drama, gulo. At ganun din nga mismo ang nangyari sa Kongreso noon. Kung matatandaan po natin, pinadlock pa po niya yun diba? Dahil papalitan na siya Nag-session pa yung Kongreso sa labas. Diba? Umuha sila ng lugar, doon sila nagbotohan para mapatanggal tong si Alan kasi ayaw nga bumaba No? So, ngayon, ang sabi, kukwestiyonin daw yung naging legalidad ng pagpapaliderato ng PDP laban o ng, alam ko, tinanggal na nila yung laban doon sa PDP, yung grupo, partido nila Duterte, Partido Demokratiko Pilipino, na yan, originally, kaila Nene Pimentel. Pero nung pumasok lang si Duterte, nagkawat-akwat na nagkalas na. So ngayon, maganda yon. Alam niyo po, kaya tingin ko ayaw ni Alan Cayetano mag-protesta o tumulog sa Supreme Court. Kasi lalabas doon, siya ang nag-ahabol. Ang gusto niyang projection kasi, siya ang legal na nakaupo Yan ang sinabi niya Dapat yung iba mag-ahabol. In this situation, yung kasi na nga ng PDP laban, maganda naman yun para magkaroon ng linaw kasi ang pinagbabasihan na Avellino versus Cuenco na malinaw naman doon at may mga president din ng mga pangyayari katulad nga ng mga 7 beses na nagkaroon ng quorum ang Senate sa nakalipas sa 2 dekada na 12 lang sila at maraming pagkakataon doon presence yung magkapatid na Cayetano si Loren Legarda. So, maganda yon na pag-uusapan nila doon, malalaman. Pero hindi natin alam kung tatanggapin yan ng Korte Suprema kasi usually ang Korte Suprema, if it's a political question, hindi yun nangyayangailam kasi nirerespeto nila yung separation of powers ng 3 branches of the government. Kasi political question ang lalabas At kapag internal ng kabilang branch, hindi pinapakialaman niya unless there is ano bang masabi natin dito yung grave abuse of authority grave abuse of discretion ngayon yung ginagawa ni Alan Cayetano na yan yung pati yung pamimilit sa Blue Ribbon Committee hearing na hindi naman hearing dahil di man recorded sila lang ang namili ng testigo sila namili ng resource person sila namili ng magtatanong yung tanong nila sagot nila sila nagtatama maituturing ng usurpation of power yan diba? Namumuwersa na namimilit. Alam niyo pa maraming nilalabag na batas yan usurpation of powers. Tapos yung muntikan ng kasi 3 araw nang walang session ng Senado sa konstitusyon natin sa Article 6 pag ikaw lumampas ng 3 araw lampas nang walang pahintulot ng kabilang chamber ng House of Representatives. Yan? Pag malinaw na paglabag sa konstitusyon. Diba? Nandun na siya. Tapos yung mga nangyaring mga kaganapan sa nakaraang mga araw at linggo. Di ba? May barilan, may
mayroong kinuha sa Senate custody pero pinatakas. Marami siyang yan, obstruction of justice, aiding and abetting, kasi criminal, hindi man criminal, may warrant of arrest di ba? Ginawa nilang taguan yung Senado, tapos pinatakas nila, pinaliwala nila lahat na nasa custody ng Senado, pero nasa custody pero nakakaalis. Di ba? Talagang nilalaro nila ang taong bayan. At yan nga, yung tulad na sabi ko, usurpation of office, kasi of power, kasi nga matindi, no? Kayo, ano tingin nyo dyan? Kay Alan Cayetano, ano tingin nyo? Ginawa niya sa Kongreso, like I said, kinandado niya doon, lumabas pa yung mga, sa labas pa ng isang lugar na meeting at nag-session ng mga congressman para maboto ang kanilang House Speaker. Kasi nga ayaw bumaba sa pwesto, ayaw tumupad sa usapan si Alan Cayetano na term sharing sila ni Velasco. Diba nangyari at nangyari na naman ngayon. Nangyari na naman ngayon sa Senado nung siya nakaupo. Talagang magulo. Ngayon, pag pinagpilitan pa niya siya yan, paano na darating sa impeachment trial? Diba? Kaya pinakamaganda niyan, magkaroon talaga ng special session. Magpatawag si Pangulong Marcos o by request of the House, both houses, or ano pa bang pwedeng mode dyan? Magre-request ang both houses o yung Senate President para aprubahan yung Presidente o si President mismo ang magpapatawag mismo ng special session kasi ang daming mga nabinding mga batas na kailangan mga bills na kailangan maisabatas para ma-report niya sa SONA. Maraming mga dapat gawin. At sino magpe-preside doon sa impeachment trial. Sabi ang hindi naman official rule pero by tradition ang uupo dapat yung Senate President. In this case, yung acting Senate President, yung number 2, Senate President pro tempore, which is si Win Gatchalian. Pero sabi ng iba, maganda daw sana isang abogado. Sa grupo ng mayorya ngayon, ang abogado si Escudero at si Pangilinan. Sa kabilang banda naman, nandun din sila Marcoleta. Ito naman si Marcoleta. Alam niyo, ang tanong natin dyan sa Blue Ribbon na yan, ang ginagawa nila, ayaw nila kilalanin yung Blue Ribbon hearing ni Ping Lacson kasi may report yun hindi sila pumirma. Tapos gusto nila sarili nilang Blue Ribbon hearing, pero ang mga nag-iimbestiga at ang vice chairman, puro may plunder case Yung isa nakakulong na dahil sa plunder, ito namang isa, may plunder din yan Si Marcoleta, dinamin niya tumanggap siya 75 million, congressman siya nun Diba? So, yung credibility at yung mga kasi kung talagang for the truth yan, kung talagang for the truth kayo, dapat yung hearing ni Senator Ping Lacson, yung report niya, pinirmahan nyo, pwede naman with amendments, pwede naman with reservations, pero sabihin nyo doon kung ano yung mga dissenting opinion nyo, yung mga hindi nyo gusto, ayaw nyo, anong tingin nyo tama. Pero hindi kayo pumirma. Ayaw nyo kilalanin. Ang gusto nyo lang kilalanin, yung gusto nyo marinig. Kaya yung mga sagot ng mga testigo nyo, na kayo rin ang pumiling testigo, tinatama nyo on the spot Sila sumasagot, pero tinatama nyo kung ano dapat sabihin nila. Kasi nga, meron kayong tonong gustong ipalabas. May gusto kayong tonong marinig ng taong bayan. Parang destabilization plot talaga to. Talagang ginagalit ang tao. Hindi naman para sa katotohanan yan Para yan sa convenience ng kanilang political interest o ano man yan. Kasi puro may kaso yung grupo nila. Tapos sasabihin nila na political persecution. Paano magiging political persecution kayo gumawa ng problema nyo? At unang-una, hindi naman to katulad ng unang Marcos na mga kaso nila, rebellion, inciting to sedition. Ang mga kaso nito, plunder obstruction of justice. Diba? Sila rin naman ang mga gumawa niyan. Ang pinakamabigat nito, yung isang ginawa ni Cayetano na hindi pagsipot at basta-basta hindi nag-session ng Senado, lalabas niyan. Hinaharangan niyo yung function ng gobyerno. Di ba kasama yan sa kasong sedition? Yung hinaharang yung magampanan ang tungkulin ng gobyerno. Di ba pagharang yon, ilang araw kayong hindi dumating sa session, labag nang walang walang prior notice, walang pasabi, walang pahintulot.
talagang talagang maraming nilalabag ang grupong 'yan. Kaya di kataka-taka na hindi na masikmura ni Senator Chis Escudero yung mga pangyayari niyan. Yung pinili niya na unahin ang institusyon ng Senado kaysa sa mga pagsama sa iba-ibang aksyon o grupo na iba-ibang interest. Ang inuna niya ay interest ng Senado at interest ng bayan. Kaya naman saludo tayo dyan kay Senator Chis Escudero sa ginawa niyang yan. Maraming pong salamat sa inyo. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at sana po magkausap-usap pa po tayo muli. Maraming pong salamat sa inyo.